Walang court order ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya nalapag ang kanyang karapatan ayon sa inisyal na investigasyon ng Senado. Kasabay nito, lumabas rin na planado ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte bago pa man ito maisakatuparan. So magandang araw po sa ating lahat. So ngayon mga par ay nagbalik naman tayo ngayon para pag-usapan natin tungkol po sa pag-arrest kay former President Rodrigo Duterte mga par. Kasi illegal po yung pag-arrest po nila sa ating former President Duterte. So bago tayo magpatuloy sa ating pag-usapan ngayon mga par ay paki-subscribe naman po sa aking YouTube channel para ho palagi po kayong updated sa mga video reaction natin. So ngayon mga par ay pag-usapan natin. So yung ginagawa nila mga par ay illegal po at wala pong warrant of arrest. So yung nangyari ngayon mga par, yung kaguluhan sa ating bansa ngayon ay isang politika lamang at walang kilalaman dito yung tungkol po sa war on drugs ni Duterte mga par. At talagang pinagplanuhan na nila ni yung grupo nila ni Tory, yung grupo nila ni Marvel, nila ni Remulla. Talagang pinagplanuhan na nila mga par upang pagbalik dito ni Duterte galing sa Hong Kong ay huhulihin nila at illegal pa yung pag-arrest nila kay Duterte mga par na walang warrant of arrest galing sa ICC. So ngayon mga par ay pinag-imbestigahan ni Amy Marcos yung illegal arrest ni Duterte mga par, yung pag-detain ni Duterte doon sa The Hague, Netherlands ngayon. So pinag-imbestigahan ni Amy Marcos yung sina Torre, Marvel, Kibo Teodoro at si Anio mga par. Kaya sila po yung nagpaplano na hulihin nila si Duterte upang ibigay nila sa The Hague, Netherlands, doon sa ICC. Ito yung sinabi ni Aimee mga par. Walang warrant at walang court order ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya nalapag ang kanyang karapatan ayon sa inisyal na investigasyon ng Senado. Kasabay nito, lumabas rin na planado ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte bago pa man ito maisakatuparan. Taliwas sa mga pahayag ng Malacanang na Marso 11 ng madaling araw lang nila natanggap ang arrest warrant. Magbabalita si Meang Corbera. Inilabas na ni Senator Amy Marcos ang preliminary findings ng Senate Committee on Foreign Relations hinggil sa ginawang investigasyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Marcos, malinaw na walang legal obligation ng Pilipinas na arestuhin si Duterte at i-turn over sa International Criminal Court. Wala anyang hawak na red notice mula sa Interpol, sa halip ang bitbit ng mga otoridad, diffusion na hindi umano verified ng Interpol Secretariat, walang kasamang request mula sa ICC para sa extradition o pag-surrender ni Pangulong Duterte. Malinaw din anya ang sinabi ni DILG Secretary John Remulla sa isang TV interview na group effort ang pag-aresto kay Duterte at paghahatid dito sa ICC sa the Netherlands. Ipinagtapat naman ni Secretary Boying Remulla na talagang nagbago. Tinatanong ko kung kailan nagbago at bakit nagbago at ano yung pagbabago. Sabi niya lahat naman tayo habang tumatanda, natututo at nagbabago ang isipan. Yun lang ang pinaliwanag niya. Pero maliwanag na nagkaroon ng pagbabago. Kaya nga,
may nagsasabi na yung Interpol bawal sa kanila mag-issue ng red notice pagkat may duda sila na political. Kaya ang pinalabas lamang nila ay yung diffusion para hindi sila sumabit kasi pinagbabawal ng sariling konstitusyon ng Interpol kapag political. So diffusion pala yung Maliwanag din ayon sa senador na nalabag ang mga karapatan ng yung dating Pangulo pinakita nila mga dahil para inaresto ng hulihin walang nila si warrant of Duterte. arrest mula sa korte sa Pilipinas at wala ring court order na nagmamandato na dalhin siya sa labas ng bansa. Ipinagkait umano sa dating Pangulo ang liberty of abode, pinagkaitan ng karapatan na mabisita ng pamilya at ipinagkait ang karapatan na mag-apply para sa kanyang interim release o para makapagpiyansa. Na talagang walang obligasyon ang Pilipinas na i-aresto si dating Pangulo, na yung ating pamahalaan ang determinado na lumahok dun sa pag-aresto ni Presidente Duterte at ikatlo na nalabag ang ilang karapatan ni Presidente Duterte sa ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas. Hindi rin anya maaaring i-apply sa dating Pangulo ang katwiran ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kahit kumalas na ang Pilipinas sa ICC, mananatili pa rin sa jurisdiksyon ng ICC dahil sa humanitarian law. Pero sabi ni Marcos, hindi ito maaaring i-apply sa dating Pangulo dahil ang kaso ay crime against humanity at hindi war crimes. Kung pagbabasihan Correct. naman anya ang timeline, matapos maghiwalay ng landas ang mga Marcos sa Duterte, malinaw na pinagplanuhan ang pagpaparesto sa dating Pangulo. Sabi ng senador, may report na Enero pa lamang ngayong taon, Hindi siya pwede na tatawagin sa na dating Pangulo, crimes naliwas yan kasi sa pahayag ng Malacanang yung na March 11 ng madaling araw natanggap ang arrest warrant. Noong January 24 ngayong taon, may statement anya si Remulla na i-discuss nila sa ICC ang latest investigation sa libo-libong namatay sa nangyaring crackdown sa illegal drugs at malayang nakapasok ang ICC. Minomonitor na din umano ni National Security Advisor Eduardo Año ang mga galaw ni Duterte bago pa man ini-apply ng ICC prosecutors ang warrant of arrest laban sa dating Pangulo. The constitutional safeguards guaranteeing liberty and due process of law were not observed. No warrant was issued by a Philippine court. The arrest did not fall within the exceptions of a warrantless arrest. The constitutional safeguards for the right to liberty of abode were also disregarded. No court order was issued mandating that the former president be taken out of the Philippines against his will. May isasagawa pa silang investigasyon pero wala pang schedule dahil naghahanap pa ng mga testigo. Nilinaw naman ni Marcos na hindi siya nagsagawa ng investigasyon para umangat sa survey at mga kampanya. Ayaw niya na raw itong maulit dahil may nakaamba pang warrant of arrest laban sa 5 iba pang personalidad na idinadawit sa war on drugs, kabilang na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Paglilinaw naman ng palasyo, sumusunod lang ang gobyerno sa itinatakda ng Republic Act 9851. May Anporbera para sa mata ng... so malinaw mga par na talagang planado po nila yung pag-aresto po nila kay Duterte upang ibigay po nila doon sa ICC. Yung makukulong dito mga par, dapat sana si Torre, Marbel, Remulla at si Gibo Chidoro. Sila po sana yung makukulong mga par upang mabigyan ng hostesya yung illegal arrest nila kay former President Duterte mga par.